kauturan. Aton nga gina-welcome ang tanan sa karon nga tinion mga kauturan sa aton nga platform. May ari na kita sang 46 ka mga partisipante sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga pastors, workers sa Ginosi. Let us join our brethren ari sa platform aton bilugan ang Kabangkalan Central Church Pastor Jemrel Iscondi. Ang panahon ako na ginahatag sa imo. Mayong aga mga kauturan. Aga. Good morning in OC. Good morning. Dalayawon ang Dios sa sining aga ari kita nagatipon. Good morning. Sa pag-ugyon sa sining programa. Combined Offering Plan Devotional. Ari kita subong diri sa Kabangkalan 1 District kaupod sa mga kauturan. Dalayawon ang Ginoo sa sining aga nga ari kita angkon sang pagpakamaayo. Ang akon nga bahin karon amo ang paghatag sa inyo sang pagpasunod sang aton nga programa. But before that, aton anay ginatamyaw ang aton nga mga kauturan nga nanging kaupod sa sining programa sa lain nga district kag sa aton nga mga administrators sang Negros Occidental Conference kag sa aton nga mga field pastors sa sining aga kami nagakalipay nga nangin mapagsik kita kag padayon nga nagapakig-upod sa sining programa. Manggani ang akon nga bahin karon amo ang hatag sa inyo sang pagpasunod sang aton nga programa, no? Okay. Kanta kita sang aton nga opening song. Siguro makita lang sa aton nga screen karon pinagi sa aton nga video. Kag ang aton nga opening prayer paghahatag ini sang aton nga isa ka utod, Brother Ronaldo Palinguba. And then ang introduction sang aton nga speaker ipaghahatag ini sa aton ni Brother or Sir James Consolar. Mga abyan, ang isa nga maghahatag sang pagbasa, reading of Council on Stewardship, kag ang mensahe sini kag ang testimony ipaghahatag ini ni Sir Eduardo Ambahan. Anti siya maghambal karon, isa ka persona nga mag-introduce sa iya. Amo na siya si Sir James Consolar. And then after that, praise the Lord. Kay pagkatapos sa kay Sir Ambahan nga testimony magapamati pagkikita sang isa ka testimony nga ipaghatag man ini ni Ma'am Sofemia Arcon kung paano siya nagpractice sang ginatawag nga combined offering plan nga kinaadto ginatawag ini nga OOP. And then after that, ang closing song sa aton sa gihapon nga video. And then ang closing prayer ipaghatag ini sang aton isa ka sister or Ma'am Shine Ambahan. Sa aton karon nga reflections magasulod karon si Brother Jinel Lorieso kag subong man si Sir Michael Tadia. Mga abyan, amuyad to ang pagpasunod sang aton nga programa. Manggani ang panahon ihatag naton ini sa aton nga opening song, Dalha Ko sa Kalbaryo. Pastor Bacolod.
pagkantos mo. Kung malimtan ko ang gugma mo, dalha ko sa Kalbaryo. Gusto ko nga magdalaging noo ko, pagkantos alang kanimo. Bisan ko pa mo maoy ang biton ko, dalha ko sa Kalbaryo. Unang Getsemani malimtan ko, kung malimtan ko ang pagkantos mo. Kung malimtan ko ang gugma mo, dalha ko sa Kalbaryo. Unang Getsemani malimtan ko, kung malimtan ko ang pagkantos mo. Kung malimtan ko ang gugma mo, dalha ko sa Kalbaryo. Kung malimtan ko ang gugma mo, dalha ko sa Kalbaryo. Ano ba lang ang mga muyo kita, rikta na lang det ha. Mga muyo kita, dapat natin amay nga balaan, langit nun, tagiya ka sa ulam namon ng kabuhi. Sa sining agaw Diyos, nagakalipay, kami nagpapasalamat sa imo protection, sa pagbantay mo sa amon, para kabugtaw kami sa aga, na malipayon. Labi-labi mo Diyos sa sining programa, ikaw gud mga bless, sobrang sa amon speaker karon. Sa diin kami nagpamati Diyos sa sining mga mensahe, ikaw gud mga benediction sa matag isa sa amon, man sa tumalambong sa sining amay, na wala kami isang mahimo, wala ka, ikaw gud ang tag-iya sa tanan, at ginapangayoan namin sa ambuli, ginagawin kaalam, ang ito ni atag mo sa amon sa matag isa. Maramog na salamat, kagpatawara kami amay, sa tanan namin nga nahimo kasi sa imo. Sa pangalan ni Jesus, ang amon Diyos, ang person ng Lord. Amen. Good morning, everyone. Before we hear the words of encouragement, let me introduce to you our speaker to everybody. He is a former teacher from one of the public school here in Kabangkalan City. Currently, he is one of the elder here in Kabangkalan Central Church. Everyone, our speaker for today's meeting, Sir Eduardo Ambahan. Sir Ambahan, paliog apres sa ibang bintana. Okay, unmute. Okay, mayong aga. Iaga. Mayong aga sa mga kakaturan nga nagamonitor sa buong Aga. sa buong INOC kag sa Tunya Central Church dito sa Kabangkalan City.
Okay, so magasugod na kita, Pastor. Okay, so good na. Okay. So, sige hapon mga kauturan, pinalanggan naman ng mga kauturan ka mga biyan, mga pinangduan, bigyan saligan sa gamana nga Diyos ang aton mga pagabutang, aton nga mga talento kag mga kwarta, ang aton subong nga topiko, kabahin sa gihapon, sa nga COP, Combined One Offering Plan, 10% or more. Asa ni nga tion, ang atong nga topiko makita ini sa libros ni Ellen G. White sa Councils on Stewardship, dara sa Kapitulo 11. Kag panahon na siguro mga kauturan, kaya nga amoy ni aton nga topiko subong, sealing homes and property. Ano kapangunahon kita, hindi lamang 10%, pero sa siniya, sa siniya balasahon, ari na, amat-amat na kita sa pamamaligya sa atong nga propiedad, sa atong puluyan, sa atong kadutaan. Siguro panahon na ini, pabalaan natin ini karon sa pagdalay dahil sa atong nga mensahe. So niya diri, God calls upon those who have possessions in land, sinapanawagan kita nga may mga kadutaan. Hinabot sa libang titulado, hindi man natin mabaligya, hindi aton, wala titulo. And houses, aton gid puluyan, to sell. Hindi nila uglahog mga kauturan nga hatag sa aton sa council sa siningation, and to invest the money where it will be supplying the great want in the missionary field. Agod nga ining bilis ang atong duta nga ibaligya kag mga balay, butangin na para sa pagsuporta sa bulaton misyonero mga kauturan, hindi lamang diri sa Negros kundi sa buos na kalibutan. Amo ni dako nga hamili, tingala kita sa 10% nga COP or more, pero ari pagid baligya nato ang pagabutang, kabayaan naman nato ni pinakadlaw, magkasunog ini. Pero mabalaan nato ng tion kung saan ina mag-abot mga kauturan ka mga biyan. Sa lingban diri sa pagpadayon, when once they have experienced the real satisfaction that comes from thus doing, they will keep the channel open. Kung mahimo na nato ni mga kauturan, hindi nila lahog nga hilikoton naton bilang mga tinugyanan sa gamana nga Dios na kinahanglan isang pagtuo kapag salig sa iya, kung may baligya mo ang puluyan kag imong mga kadutaan. And the means the Lord entrusts to them will be constantly flowing into the treasury that souls may be converted. Nga pinaagi sa mga kauturan ka mga biyan, ini nga itong mga kadutaan nga mabaligya na doon, itong puluyan, madamo, ina nga pundo nga butang sa bahandian sa pagpandaog sang kalag. Okay, so mo na mga kauturan ang direkta nga mensahe sa gamana nga Dios, pinaagi kay Ellen G. White. Siling bagay niya, these souls will win well in them, turn, practice the same economy and simplicity for Christ's sake, that they too may bring their offerings to God. Ngayon tong mga na-converter pinaagi sa tong nabutang naton sa balandian nga mga bahin dira sa aton mga baligya nga mga pagabutang, mahimo sila ma-converter kag amuman magasunod dito sila sa paghatag sa ilang mga offering sa gamahanan nga Dios. So through these talents wisely invested, souls may be converted, and thus the work goes on. Ang bulaton sa papandaog hindi magauntat, nga kaangay subong hindi kita makapangwali tungod kay wala kita sa pundo, ilabi nigit pangwarta. Amo na ining sabat mga kauturan nga mga biyan. Amo ina gina-promote gid ang COP 10% or more. So Slimiya, showing that the gifts of God are appreciated, the giver is acknowledged, and glory redounds to him through the faithfulness of his stewards. So magabalik man ina sa aton sa gyapon mga kauturan. Aton ina nga kinahanglan sa limpasang councils on stewardship. Okay, makita naton dira ang sinulatan ni Ellen G. White. Sa pagpadayon, saling niya, when we make these earnest appeals in behalf of the cause of God and present the financial ones of our missions, conscientious souls who believe the truth are deeply stirred, like the poor widow whom Christ commended. Nanimduman natin itong imol nga balo nga babae mga kauturan, kung paano siya naghatag sang bugos niya nga bahandi nga kwarta nga amo na ginhatag pa niya nga halad. So ano kita iya nga sobra pa dira sa iya sa
balo na imol pang babae apang kita intugyanan sa gamhanan nga Dios sa mga kadataan balay natagaan kita sa mga trabaho nga estable nga makahatag kita sa aton mga halad kag hindi lamang mga ikapulo. So who give her 2 mites into the treasury, they give in their poverty. Di masilin kita may pamalaybag kita ti. Wala kami isang kwarta pastor nahimo gani ni isang balo ho ang pag uli o kung paghatag sang halad. Katapusan na lang nga sinintimos kung sa aton pa mga pulong nahatag pa niya nahadlo kita diba si ubusan kita kan ano na lang ang aton nga kinahanglanon nga balaklon basi hindi na ini makaigo ang nabilin sa aton nga pangwarta. Such often deprived themselves even of the apparent necessities of life. Kita nyo? Impunggan nila ang mga kagalingon sining balo nga ini nga bakal patanin isang pagkaon sa kinahanglanon sa puloy-an abang ipunggan ginhatag ini ang halad para sa pagtan-aw sa ning babae kinahanglanon ini sa buluhaton. Misyonero papandaog sang kalag nga ginkinahanglan sa atong panahon. Panahon na ni subong mga kauturan nga makapamalandong kita sa atong obligasyon bilang mga tinugyanan. So po niya there is a councils on stewardship. While there are men and women who possessing houses and lands cling to earthly treasure with selfish tenacity or tenacity. Amo ini mga kauturan kung sa bagay nga pangalagaan kita may mga balayan kita madamo ang iban nga mga kauturan sa balay malapad ang duta imbis nga ibaligya ina kay suportas bulaton ang ginahimo naton mga kauturan pasensya ginadugangan pag naton bakal iya sa mga duta ag balay pero kung ina madamon ani mga balay ibaligya nimo pag ang ilang kantidad ibutang sa balhandian makita nimo ang resulta mga kauturan nga mga abyan kadali ang bulaton madamo sa mga kalag ang mga daog. So hindi kita magpabilin nila sa dutan-on naton nga manggad. So and do not have faith enough in the means in God to put their means to work. Nakulangan kita sa pagtuo. Mga kauturan sa subong nga panahon, ginkinahanglan sa gamhanan nga Dios ang aton nga pagtuo agud nga maghatag kita sa aton mga halad para sa ibulaton. To this last are especially applicable the words of Christ, sell all that ye have and give alms. So, muli din na, no? Ang in-record niya Ellen sa councils on stewardship, mga kauturan kag mga abyan. Amoy ng panawagan sa aton subong. Imbis na magpadamo kita sa propiedad, ibaligya ang iban, kag isuportar sa buluhaton. Yang ginkinahanglan din sa aton panahon subong. San upang kita mahulag, kundi na kinahanglan ng aton mga kwarta, aton mga propiedad, amoy na ang kauturan ang panawagan sa aton subong. Siling diri, some testimonies pagid for the church. There are poor men and women who are writing to me for advice kay Ellen White as to whether they shall sell their homes. Sa panahon pa ni Ellen White, nagabot na sa minsaron sa mga kauturan naton, babae ka mga lalaki. Nagasulat kay Ellen White kung ibaligya na bala namon ang mga mapuloy-an, mga imulin iban, gagmay mga balay, hindi kaya mga magaranon. And give the process to support the cause. So they say the appeals for means stir their souls and they want to do something for the master who has done everything for them. Kung kay ila ginbatsyag nga ining ilang kapagkabutang nga ginaangkon sobra pa ikumparar sa ginahimo ni Kristo Jesus sa pagluwas sa ila sa kasalanan. Nga magabaton sila sa iya mga saad kabuhi nga wala katapusan kapag maayo man kun aton ini pahimuon mga kauturan ka mga abyan. Panahon ni Ellen White kag sa atong panahon nag-abot na ini sumong and they want to do something for the master who has done everything for them. Kabay kung tani nga mo man ini atong painu-ino subong. So it may not be your duty to sell your little homes just now sa Ellen White. Hindi natin katungdanan sa itong panahon nila naman na isiling. Abang sa itong panahon, panghuna-hunaon natin mga kauturan basi panahon na gid ini subong kay nga ang amo ini. But go to God for yourselves. Kung gusto ginaton nga may balaan, magpangamuyo kita sa Ginoo sa hapiit sa nganuot gid. The Lord will certainly hear your earnest prayers for wisdom to understand your duty. Aton makatungdanan, aton ina maintindihan, ang Dios magagiya sa aton kung ano atong pahimuon, ilabi na gid kita nga may ara sang mga puloy-an kag mga kadutaan mga kauturan ka mga abyan. Ang Dios nagapanawagan na ibutang ini sa bulaton agud mangin madali ang iyang pagbalik. Amoy na mga kauturan kag mga abyan amin sayo sa gamhanan nga Dios.
Amo ina matuod. Supunan na nako nini sa testimony. Pagkatapos ini nga mensahe nga akong pagkabasahon, ikan diri sa Biblia nga manandungan naton mga kauturan nga mga abyan. Kay masami wala kita nagahatag sa husto nga mga halad. Kung pila lang aton makautan sa atong bulsa, amo lang gid ina ang aton nga mahatag. Amo ina nga ara kita systematic giving. Ing butangan gid 10% o kung labi pa more. Kay siling diri sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8. Mga kauturan nga mga abyan. Kung wala kita nagahatag sa gusto sa aton nga mga halad, kung pinalagpat lang, hindi systematic. Siling sang teksto sa Malakias 3:8, nagapangawat kita. Apang nagapangawat kamo sa akon, apang nagasiling kamo sa diin bala, nagapangawat kami sa imo sa mga ikapulo kag mga halad. Ikapulo kag subong man sa mga halad. Kinahatag nato sa gusto nga aton mga ikapulo, kumusta man ang aton mga halad, mga kauturan ka mga abyan. Base wala kita makatag sa gusto kay pinalagpat lang. So kinahanglan 10% o kung mas labi pa para sa madali na pagsangyaw sa mga balita kapag abot sa Ginoo. Siling pa diri sa Bugna kapitulo 21 bersikulo 27, mga kauturan ka mga abyan. Pamanaduhan nato nini kay nga aman nga gina kurihirar kita nga aman ginalay-gayan kita sini kay siling sang Bugna 21:27, apang walay makasulod sini nga bisan anong di matinlo o kung nagahimo sa kangilaran ngilad kayo mga kauturan kung wala kita nagauli sang aton mga halad nga husto sa Ginoo nga kabay nga 10% or more hindi pinalagpat. Kangilaran na kag butig kag kung nagahatag kita sa hindi husto kay di systematic, nagabutig kita mga kauturan ka mga abyan. Kag kay balo kita nga mga butigon, hindi gid ano, apang walay makasulod sini nga bisan anong butigon, kundi sila lamang nga nasulat sa tulunan sang kabuhi sang Kordero. Bahin ini mga kauturan sa atong relasyon sa gamahanan ni Dios kay sa atong palabuton. Ano ang ginahandaan naton mga kauturan? Ka mga abyan. Kundi nga may makabahin kita sa ginharian sa Ginoo. Amo nini panawagan niya subong nga ibaligya naton ang aton balay kag duta. Wala ako nagasiling nga subong tay ibaligya. Pangamuyo kita sa hanuot, sa sincero sa Ginoo, kung ano ang maayo naton nga himuon kay siya magagiya sa aton. Sa masunson, mga kauturan, ma-eksperyensyahan naton ang mga pagpakamayo sa Ginoo. Wala gid siya nagpabaya sa aton makinahanglanon sa among panimalay. Kami sa among panimalay. Matingala lang kita sa gihapon, matingala lang kami nga ang Dios wala gid nagpabaya, nga ang mga kinahanglanon ara man sa gihapon. Maka-eskwela mga kabataan, makaatag sa tuition, makabayad sa eskwelahan, makabakal sa mga kinahanglanon sa puloy-an. Pagsubok man ma-eksperyensyahan naton ang pagtipig sa Ginoo sa aton mga kabuhi. Kung paano kita tinitipigan sa Ginoo, kung matutom kita sa pag-uli, hindi lamang sa aton mga ikapulo, mga kauturan ka mga abyan, kundi pati man sa aton mga halad. Nga himuon naton nga systematic 10% o kung mas labi pa kay ang ginahimo ni Kristo Jesus sa aton mga kauturan ka mga abyan, hindi makatumba sa 10% or more nga aton ipaghatag sa iya. Itagaan kita sa chance sa kabuhi, itagaan kita sa mga panlawas, tagaan kita sa gahom nga makaangkon sa kwarta, propiedad, ng mga kadutaan, kagiban pa ng mga pagpakamayo. Lamang gali ini gamiton sa iya bulhaton, aton ini ibalik sa iya, pinagyo sa aton mga halad, agud gamin. Mas sanyog, madali ang pagpangwali, kagsubungan, mangin madali ang pag-abot ni Kristo Jesus, mga kauturan ka mga abyan. Amo ini kabugaton sa atong mensahe sa siningation. Kag madamo kayong salamat mga kauturan sa inyong pagpamati kag pagtan-aw, pagpamalandong sining aton nga devotional sining aga. Ang Dios magpakamayo sa aton tanan. Amen. Salamat gid Sir Eduardo Ambahan sang imo matahom nga mensahe, inspirasyon nga magapadayon kita nga nagapakiguylog sa sining programa
nga gina promote sang aton nga mahal nga Ginoo. Sa siningatak na sa nahambal ko kagina pagkahuman kay Sir Ambahan, magapamati pagkikita sang isa ka reflection or testimony sa siningitak na ang panahon ihatag nakon kay Ma'am Sophia Arcon. Good morning, ma'am. Morning. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Nangaga sa tanan. Aga. So, lipay kita nga mangin kabahin kita sining programa. Do, damo kami di Subong, oh. Damo ka ba da? Nga agad sa inyo. Oo. Okay. Now, ini ang combined offering plan daw bag-o sa palamatin-an naton labi na gyud sa diri sa Kabankalan Central Church nga daw wala pa na disseminate maayo ang information kay daw agi lang sa nagligad nga pagbisita sa aton nga mga workers diri. Apang in terms of terminologies daw madugay na naton ini na batian. Katulad Mhm. visto anay nagasip sa double tithing o kon planned giving o kon one offering plan. Pero sa karon daw gin paathag na gid sa aton kag nangin nahimo nga nangin dako nga kampanya nga sa tuanay wala pa nahimo sa teritoryo sang CPUC o kon sang SPUC kag nakibot kita sa paghibalo nga ini gali ginaprubahan sang aton General Conference tugay na more than 10 years ago. Kag nagapasalamat kitang we were enlightened paagi sa pagbisita kag pagkampanya sa aton NOC-wide nga stewardship seminar sa Bulig Sangbaan Church. Now, sa amon panimalay, we started with a systematic giving way back in 1995. Apang wala kami nagsugod sa ginatawag na 10%. Nagistorya kami ni Pastor Arcon, nagsugod kami as low as 2%. So, ginpadayo namon sa isa ka tuig and then we jump to 5%. Kag pagsunod pagid nga tuig, ginhimo namon nga 7.5 hasta nga naglambot kami sa 10% sometime in the year 2000. Sang nag-retire siya 2012, kag ako nag-retire 2016, sa tuod-tuod lang may mga tentasyon sa amon kabuhi nga nagasiling kung hindi ta pag-iuli sa nagakaigo ang aton ni kapulo kag hindi ta pag-ihatag ang aton nasugudan ng 10% as planned giving, sinong magapamangkot sa aton? Sinong makahibalo? Sinong mareklamo? Wala gid. But nabutang sa amon hunahuna nga ang Ginoo nakahibalo sang tanan. And so we gave. Magkauturan daw dako-dako man. Makasiling kita nga hundreds of thousands. Apang ang isa ka butang nagapabilin nga may ara kalipay sa pag tuman sang saad kag sang pledge sa Ginoo. Now sa tion sang kampanya sang Baan Church, ato ba lang nagasulat-sulat sa tarpaulin na pledges. Ginpadalaan ko ni Pastor Bacolod picture ba nga gasulat gid ko nga pirma gid ko to. Oo, ari gid sa akon nga file ginpadala mo. Now it was in my mind kag akon ginsulat. Kay nanamian ko to sang challenge ni Engineer Sanchez. Ato ba lang 2% tawag ato redemption. Mhm.
It is because nga kahuna-huna ko nga there were times in my life nga basi may mga nalipatan, basi may mga na-neglect. And so nagdugang ko 10% sa tithes, kag nag-pledge ko additional 3% sa COP, which makes it 12 plus 13 nga nagakahulugan 25%. No kabay nga ining huna-huna hindi pag-interpretahon sa mga kauturan nga daw padayaw-dayaw kundi nga isa ka challenge sa pagbalik sang dugang nga pagpakamaayo sang Ginoo. Now, although nga wala pagit ini na practice na nagligad, apang arang isa ka butang nga nahanabo sa amon pamilya. Nagmasakit nagpa-opera si Pastor June 7. Nagpauli ang amon anak, isa ka namon ka anak, upod siya pamilya, July. Wala kami nakahibalo kung paano. Apang nalipay kami nga ang amon pension. Pastor was receiving pension from the denomination sa SSS. Kag ako nag-receive man sang pension from SSS and the GSIS. Nag-istorya gali ining amon 3 ka kabataan. Dugangan ang amon pension. So, unexpected blessing. Sa totoo, Pastor, wala kami gapangayo sa amon mga kabataan, although from time to time, gapadalaman kun kaisa, man siling bilang nga kun kaisa, kay gasalig sila nga may pension si mama, may pension si papa. But then ang magulang nga bata nag-initiate dugangan ta ila pension. Kag pasalamat kami nga nagmag-an kag that and they made it regular since July 2023 until subong. Wow. Kaya bisan nagpahuli na si pastor, I am still receiving additional nga pension from the children. And they made it regular. Do katulad lang nga nag-COP man sila systematic and regular. So expect no? Ngayon na nga blessing sa tuanay wala. Kaya mo nang siling ko pa nga, mayo man ka padala, may man hindi. Mamangkot man lang nga, okay lang ka mo ma? Sino nga iloy ang masiling nga hindi okay abi? Di kon masiling sila nga hindi okay. Di daw wala man igatingog. No? But that time since July nangin regular up to this time. Now sa pagkakaroon ambot lang ko nagapamati si Elder Ricky Sinfuego. Hara siya, We hara. have invited Present, him. ma'am. Present. Si Mayo kay Gasabat. We have invited him kag gintala na ang petsa sa June 22 nga maka kampanya diri dugang Noted, sa ma'am. enlightenment sa Bantalan Central Church. In fact, ambot lang Elder Ricky kun makaupod si Pastor Only kay daw naghambal man to siya nga kun hindi lang magkontekto sa MVC ang pizza, maupod siya. Absolutely. Sige na konflikto. Okay, mama. Ara, I-check isa mo pa. naman. Okay. Ara, Oh, si Basta okay. Orle. ikaw, mamarko na. Praise the Lord. Ara siya. Very good. Ning ginakabig namon gid ni siya nga hinablos. Kada naman kita ay kami ni wala gid ni kadula ang kiss sa agtang. No? Oo, mami. Oo, ikaw. Oo, gid. Okay, so expected gid kamo diri sa June 22. Now I would like to namian ko nga lately although wala kami graph pero nag-istorya ko kay Pastor Esconde. Gin-try ko i-compare ko ang last month's remittance naman kag subong sa in terms of remittance sa NOC nakasaka kami gamay 2% sa aton nga combined offering plan. Gamay lang anay kay we know nga dula pagit na disseminate ba yung information. However, I am also happy to report may mga may isa kita dira ka mag-asawa, professionals as they are,
nag-pledge kag nagsugod na sa paghatag sa combined offering plan. Wow. Hindi ko lang paghatag ang ngalan kay wala man ko kalisensya sa ila. Kag may ara pagid mag-asawa man, mga professionals man ini sila, wala sila nag-pledge kag wala man pa nakasugod, pero isa ini sila sang dalagko nga tither kag nagahatag sang dalagko man nga offering. Mabulubog at sa amon subok ang pagsugata sang 106,947.46 pesos nga monthly amortization sa lote sang nadugang nga na-acquire sa iglesia. Of course, sa bulig man ni Pastor Bacolod. Pero aring isa ka butang, nakabayad na kita sang 15 ka bulan nga amortization. Buhin sa aton 60 months nga kautangan. So, 45 months ang bilin. Ng mga kauturan, kung kaisa gahambal nga, ma'am, 45 months pa? Sino hindi ta magambal 45 months pa, kundi hambalo na to 45 months na lang. So, gamat-amat no? Sa bulig ng Ginoo. And, posible, kung fully implement ang COP, nagapasalamat kita sa Ginoo nga mamag-an initanan para sa mga kauturan. And we praise God for that. Now, one thing ang akong buot ipahayag tinesa, hindi pa ako magtapos ang akong hambal. Wala tunudumduman, ang tatlo ka Hebrew youths, Shadrach, Meshach, and Abednego, sanggin ginhatagan sila sa ultimatum nga kung hindi sila simba sa larawan, pagapamatyon sila. Ang ila saad nga ang ila pagtuo nga ang Ginoo magaluwa sa ila. But then i-paraphrase ko ang statement nga nagsiling sila nga know thou, O King, nga bisan hindi kami pagluwason sang amon Ginoo, magapadayon kami sa pag-alagad sa iya. I would like to paraphrase the statement by saying, know thou, O Lord, nga bisan hindi mo kami paghatagan sang material nga mga pagpakamaayo, we will still find joy in serving you and in fulfilling our promises and pledges. So kabay nga mangin challenge ini sa mga kauturan nga although God has challenged us, try me, no, tilawan naton siya. But even if He doesn't pour down the blessings, we will still serve the Lord. Salamat kag mayong aga sa tanan nga nagapalamat. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Arcon. Okay, salamat kid Ma'am Arcon sa imong matahom nga testimony nga gin-share sa aton nga mga kauturan. And then this time proceed kita sang aton nga closing song, and then ang aton nga closing prayer ipagahatag ini ni Ma'am Shine Ambahan. Hinumdumi ang saad nga dili mapakyas, ang grasyang nagikan sa langit kanunay nagawas, giandam na puno sa atong manluluwas, gikan sa tuburan ngaway pagkaubas, ihatag lang ang hanat alam sa Ginoo, iulita ang balaan nga ikapulo, ug sination ta ang grasyang way kinutuban, alang sa matinumanon niyang katawhan.
sa halal, maabdan sa minsahian, mga hamiling kalang, kitang tanan maoy mutin dugo mo padaya, sa tingog sa manulunda nga naglupad, pagkamati umanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makabli, ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga pagkamati umanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makabli, ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga Instead kay Ma'am Shine Ambahan sa aton nga closing prayer, ang panahon ihatag naton kay Sir Eduardo Ambahan. Sir Eduardo. Sige, magapangamuyo kita mga kauturan. Kamahalan nga Diyos, nagbatsyag kami sa singation tungod sa imong mga mensahe nga naglabot sa among pangunahuna at tagipusoon. Buligi kami nga mahimo namon ang inyong pagpanawagan subong sa pag-uli sang sistematikos nga amon mga halad dira sa imong gamahan nga Dios para sa pagluso sang bulaton sa pandaog sa mga kalag sa imong madali nga pagkari. Ikuta ini among mga tagipusoon pinagi sa imong balang Espiritu Santo na mabag-o ini ang mapauyon ini sa imong kabubuton. Buligi kami nga hindi kami maghandom sa kalibutan ng mga butang, kundi nga ini maghandom kami sa langit ng mga butang. Pagbuligi kami nangin maalwan ini mga tagipusoon, kagamon kaugalingon sa pagbalik uli paghatag sa mga dulot namon ng mga halad para sa bulaton ng gamahanan ng Diyos. Kamayuhang bugos nga Inoos Conference, ang bugos ng mga kauturan nga nagamonitor subong ilabi na gid ang Central Church ng Kabagalan City. Ang tanan namong ginasalig, ginapasalamatan ang paghimaya, pagsimba ginabalik namon pinaagi sa ang manluluwas nga si Kristo Jesus. Amen. Amen. Sir Bacolod, ihatag kong time sa imo. May thank you. May arap pa masi maghatag refleksyon to sa imong gintagan assignment. Bali, may isa pa diri pastor, si Brother Junel Lorieso. Sige, pwede. Si Sir Michael Tadya daw alang-alang siya kay tungod kay maestro ini, layo pang tiyutihan, daw nabutang siya sa alang-alang sa sininga panahon. Ari pastor si Brother Junel Lorieso. Okay. Pastor, good morning. Morning. Good morning sa tanan nga nagapamati sa sininga aga. Gwapo ko nga tiyo. Good morning, Bless sa atong Tets. tanan. Okay, ko nga akon. Ang akon nga inablos nga gwapo ari gali. Puro gwapo ah.
Nagapon gintawagan ko ni pastor nga mahambal ko kuno sang party sa ko daw gadwa-duwa ko posling ko sige opportunity ko na ni oportunidad ko na ni nga makahambal no dalayawon gid ang Ginoo no nga isa ako sa napili pastor no nga maga hatag sang gamay nga testimony no do testimony na naman ni siya magasugod na ko sa akon nga no. Yeah. Okay, sa liwat sa tanan nga nagapalamati no. Good morning, God bless sa aton tanan. Morning. Isa sa sang akon nga mga nahimo sang una parte sa aton nga tithes daw wala gid biya sang ginasilingan ng fix gid siya no. Kung ano lang ang imong mapinsaran nga ihatag amo lang gina siya. Ang imo nga offering wa kisa gamay-gamay gid kayo no. Wala gid sang fix man bala nga amo lang ni offering ko mo lang ni siya. Wrong tithe so ginaisip-isip mo kisa kang kulang, baylan ng kulang no. Kusang ini na nga pag kung sa bagay sang una sweldo ko sa Manila kung i-recall tagid dako-dako no. O daw wala gid bala sang insakto bala nga ano nga kung amo lang gina siya. Kusang pag balik ko na di sa Kabankalan 2004 amo lang man Japon. Siling ko do hindi ini mayo nakabati ko sang mensahe parte sa SOP o sa aton nga COP Super. nga promotion ko daw mayo ini siya sa nagliligad nga mga tithes ko bisan nubo ako nga tithes kung nag-fix gid ko sa siling nga 100 pesos no bahala na basta minano ka nubo sang akon nga kung mag-tithes ko sang 50 o direte gaya nga aton nga income amo lang man na siya data man nagnakwa tipo nag-fix gid sa 100 pesos kung magtaas man gyapon ang akon nga tithes 100 pesos man gyapon ang akon nga offering. Oo. Isang ini na ho napinsaran ko nga nakabati kita sang amo ni nga mga balita. Nag-start ako sang inilanggid no sang Sabado lang gid be. Nag-start ako sa akon nga tithes nga kun amo nang akon tithes amo man akon nga offering. No kag si Mrs. kanik isa daw mga balis nga te may bilin ka pa nga kwarta sin kung ang Ginoo maga-provide sa aton kun ano kita sang sincero gid kita sa paghatag sa iya buluhaton no kaya ang paghatag sang aton nga offering da naton ginakuha ang katunga para sa aton nga local church no tising ko daw kanami man nga may personal kang ibulig mayarag kaya nga para gid sa church nga ginahatag naton. No kag do hindi man gali kita nga silingan maputo kita no. Hindi man kita makulangan, oh. Kay ang Ginoo ya naga-provide sa aton adlaw. Siya nagahatag sa aton sa aton mga kinahanglanon. No basta magsinsiro lang kita sa pag-alagad siya kag pag saligid no nga ang Ginoo gid ang aton nga Dios siya nga nagahatag sa aton sa matag adlaw naton nga kinahanglanon. O kag amoy na sling ko kay pastor din di ko preparado, sling ko bisan gamay lang at least na makahatag ko sang mensahe. Kag salamat sa programa sang NOC nga ini nakalabot sa amon pero wala pa ginadi kalabot sa Kabankalan Church no. Ang iba nakabalo naman pero wala pa gid sang ihatag nga kung ano bla kung paano gid naton dala ini no kuno mayo to may ano to no may schedule kita sa 22 kag ang ano nga akong gid nga hinablos nga gwapo no wow mo po siya Para sa daan. malipay Sigurado lang ang panyaga. Malipay kita na sang balita nga mo na no ma-promote ang Kabankalan Church kag kag mahatagan gid bala sang talupangod ang aton nga mga kauturan no nga bisan
Kay kung gamay ang imo nga offering, kamo man Japon ang imong kwarta, no? Wala ka ba prokunta ko, amo ka Japon. Wala man nagabubuhay, wala man nagano, mas gaano pa nagani kaysa kay kung gasalig lang ito sa Ginoo, o ya mahatag na iya sang atang ano sa matag adlaw nga tanan, no? Kag nanamiyaan ko sini, sa nagliga nag-join ko pero hindi pagid ko kuha sang akon nga sa Zoom. Kasi ko nagpatudlo ko sa ila subong kag sa balay may internet man ko, no? Maka-join gid ko sini. Kuhan ba ko ani ka pastor gabi sing ko pastor basi kung tuyhon ko may obra pa ko medyo bugat ang akong obra karon. No? Nya pro sling ko ang Ginoo na lang ang bahala sa akon, no? Mula na pastor siguro ang akon nga mahambal kag gabay nga mga padayon ini kag madamo ang mga kauturan naton mga abyan naton nga maka-intindi gid sini, no? Kung paano kita makabulig sa aton nga sa bulaton sang Ginoo, no? God bless aton tanan. Mayong aga sa liwat. Okay. Okay. Men. Amen. Amen. Thank you, Gid. Brother Doriaso. Pastor Jimbrel, meron pa? Sa Huibis naman, Pastor, kay ang nakuan daw lang alam Gates, Huibis naman. Okay. So, salamat Gid, Pastor Jimbrel Isconde sa Kabangkalan Okay, District welcome. 1. Especially sa Kabangkalan Central Church. Dako-dako ng simbahan ng Kabangkalan Central Church dito going to south mga kauturan. Daw amo na siyang sentro, kita mo may mga dalagko kita ng mga katipunan, mga women's ministries, iban-iban pa nga mga departamento, mga ministries, dira naton. Pila ang membership ma'am sa Kabangkalan? Mga gamay lang pastor, mga 150 siguro. Ah, Pero okay. tumalambong kada sa bato, hindi pagnubo 300. Gani kadamo magsimba ko na one time kadamo gid puno ang simbahan kay kadako sa inyo iglesia eh. Sang Sabado pastor, puno ang simbahan, guro mga 700 hasta sa dalom. Oh, grabe. Igo. Igo manggali. Perti kadamo ba? Di amo na nga nagbakal talutid sa pihak para nga may expansion ta sa uli. Amo gid, amo gid. Pastor, may term ko nga gamiton. Ay dugang ma'am. Pati sining COP, gapang laton. Ah, gapang laton. Gadulot, gadulot. Gapang laton ha. Gadulot din. Di kanana malatnan gid ang mga taga Kabangkalan Central Church na dira kay kabalo ko dako kita sa mga membro dira nga kinalan pag kuan gid ang may mga kapasidad gid no. So way lang gid makunan pa. Education lang gid. So makadto dira ang Team Kabalaca kay Elder Ricky Sinpuigo. Iya gid ang tataron si Mayo sa Sabbath School. Pastor Jembrel ang program sa Sabbath School guro piningso prayer tapos na birada na dayon sa lecture pagka divine service kag pagka hapon birada na tapos Yes, may kita na signing sa pledge of commitment. Pahangop ta sa mga kauturan kapay pang ang mga kauturan tanan malambutan gid sina. Iatag ko ang panahon sa una kay Pastor Galanza aton presidente tapos kay Pastor Saluman tapos dira kay Hilderike kag si Ivan. Okay, Pastor Galanza aton ni presidente ari ang mga taga Kabangkalan. Damo ka mo galida sa blan ni Marco na. Alright, Pastor Jeffoni Galanza. Mayong aga sa inyo tanan mga kauturan. Aga. Kalipay ko Morning, nga Pastor. liwat ko nabatian ang tingog sang amon nga iloy-iloy dira sa Kabangkalan. Sana siya ka ginatan-aw namon nga modelo dira sa Kabangkalan sa Kadasig halin pa sa una tungod sa kadamo sa mga proyekto nga ginhimo sa Kabangkalan dira sang una siya ginaang amon nga inspirasyon upod sa ilan ni Pastor Arcon, Brother Timpo, kag iban pa nga mga kauturan, Brother Jinil, kasadya ginadra sa Kabangkalan sa una. So, Ma'am Arcon, salamat sa imo nga inspirasyon.
Yeah. Lord, Pastor. Ya, salamat gid nga ang kabataan nimo naga-suporta gid sa imo man. Kabalo ko nga ang imo nga mga hilikoton kag ang imo influensya nagahatag gid sang kadasig sa aton nga mga kauturan bisan hasta subong. So gani ang kadasig sang kabankalan daw hindi nimo ya matakos tungod nga bisan sa kaisog nila sa pag-purchase ang bag-o nga duta da sa kilid. Ako mismo daw masiling ko nga terrible gid nga klase sang pagtuo sa mga kauturan. Hindi nasunod sa iban nga mga kaiglesianan. Actually, nasunod na sang iban nga simbahan. Kung imo tan-awon ang gihambal ni Ma'am Arcon nga makalaton ni ang COP, ang ila nga pagtuo nagapanglaton man. Amen. So I hope nga kung manglaton na gid maayo ang COP dira sa Kabankalan, dira sa norte nga sa south nga bahin sa Negros Occidental. Subong nga ang Kabankalan Church na daw towering building na dira sa Kabankaran. Sa COP mangin towering influence Amen. man. Wow, katahom. So sa kanya Neil kanami sang iya nga testimony kag I hope nga ini tanan kung magtililipon ining katutom sa mga kauturan makasilinggid kita mga utod nga it is the time nga magauswag pagid sang madasig ang tanan naton nga buluhaton. Ano ni balang ginasiling nga may mga kauturan paano ta mabalaan nga may pundo ang simbahan? Mabalaan ta nga may pundo ang simbahan kung kita nagahatag sang COP. Amo ginaya, hindi tayo kasiling nga wala pundo ang simbahan kung nagahatag na sang COP ang mga kauturan. So kabay pa nga himuon naton ini nga kabuhi na gid lifestyle na gid naton nga bisan din ta magkadto may mapungkuan kita istorya dayon COP. So sana ko daw siling ko daw ano man nalipay gid ko kaayo sini nga klase sang hilikoton nga aton ginahimo karon. So daghang salamat. God bless us all as we continue to move forward para sa sining dako nga hilikoton nga ginagamit sang Ginoo para sa sining nga kapanahonan. Amen. Amen. Damo gyud salamat Pastor Jefoni Galanza, our very own president sang NOC. Very supportive gid sa sining nga kausamang kauturan sang aton nga iglesia, ang aton nga regular and systematic giving COP 10% or more. Yata kung panahon sa aton nagihidlaw ta sa aton nga kwan worship ministries director sa aton nga union, si PUC Pastor Mariano Salyuman Jr. Imo na panahon Pastor. Mayong aga Pastor River sa aton mga Good kauturan morning. sa Kabangkalan. Daw kadamo Yeah. na gid sang absent ko ba? Kay ko travel sir. Ricky, daghan ko absent. Yes, Pastor. Good morning. May time ko nga naka-join sa Wong. Well, gusto ko lang i-emphasize ang ako na pamatian kay Ma'am Arcon. Ina ba nga kung maghatag ka sang tithe kag sa offering, why man umangkot sa imo kung maghatag ka o hindi. Pero ang masiling ko nga ang pinakapigado gid sa kabuhi sang tao, sang imo pagka-Kristiyano, sang imo relasyon sa Dios, amo inang way naglantaw sa imo Pastor Hiber. When the door is closed, amo gid ina ang pinaka defining moment sang atong relasyon sa Ginoo. Inang way maglantaw ba? Yang Ginoo man lang ang nagtan-aw sa ato kung ang tao kapwa brethren ta way man nakakita nakakuan sa ato so sa akon ang pinaka life defining moment sa essence sa ato relasyon sa Dios amo inang way naglantaw sa aton. So I think dira masukat ang atong honesty, ang atong truthfulness sa Ginoo. So muna ang dugang nako sa giingon ni Ma'am nga kung walay naglantaw, walay nagtan-aw,
pwede ra man tan dili mohatag, pwede ra po dili, no? Then sa 10% emphasis, Pastor, sa Malakay, ang wording tithes and offering, not tithe or offering. So for me, tithes and offering should be equal. Kay para sa atong mga kuan ba sa Team Kabalaka, sa emphasis, it should be equal. Kay ang words dira sa Malakay, tithes and offering, not tithe or offering. So it should be equal. Equal gid ang giving. Kung may masiling hinahinay lang, amat-amat lang. So I think sa ako personally, Pastor Heber, mas maayo nga we will go directly to 10% equal. Equal ba? 10% offering. Kay kung masiling kita nga 3% lang anay, Pastor, 5%. So ginatugutan ta nga makapangawat ang tao sa Ginoo. Kay 5% man lang usa. Kulang man og 5% pa. So kinahanglan it should go together kay tithes and offering man. So sa 2 Corinthians 9:7, totoo nga you will give as he purposed in his heart. Pero kung iupod naman ang Deuteronomy 16:17, in proportion man sa blessing, So ang blessing sa Ginoo, ang sukatan, Pastor Heber, ang tithe mo man ang sukatan nato. Naghatag kita og 10% kay dito ang measurement sa blessing na dawat nato sa Ginoo. Di ba? So nahatag kag 10%, so nasukat nimo nga mao na ang blessing na hatag sa imo sa Ginoo. So kung ang Deuteronomy 16:17 ang atong barometer sa giving, sa offering, in proportion, so sa ako it should be ang offering, it should be 10%. Mo na akong basihan sa Deuteronomy 16 kag sa Malakay. Tithe and offering, dili tithe or offering, hindi or tithe and offering. Amo na Pastor, amo na ang mahatag ko nga bulig sa atong Team Kabalaka nga paghatag emphasize sa para sa kabangkalan kay mga man sila sa kabangkalan di ay. So, damo gi salamat, Pastor. Damo, thank you. Pastor Saluman. Thank you, Pastor Saluman. Dugang to nga kuan ha. Taom to nga puntos nga gidugang ni Pastor Saluman. Og basig available ka na nang panahon na, Pastor ha. Kadako ini si Bani kabangkalan pa. Dako si Bani. Center Anong dito pizza sa na, Pastor? June 22. June 22. Bao may association kami ni Attorney Abiner, may seminar man. Sige lang. Pastor Abiner, Sige lang. Basi pila kadlaw maka-timing pa nga. Perti kadamo Basi maka-timing. Kadagana mga ga-request dere ang Magalyon to, nag-request naman dere although nga naga-seminar ang district pastor actually. Naga-birada man sila gid every now and then si UP balik ako dira, Pastor. Mayara ako schedule, mabalik ako. Matawag lang ako sa imong mabalik gid ako sa Negros kay gihidlaw na ko sige. Sige da. Okay. Basi makaupo ako, maka-join ako sa Team Kabalaka kay basi makakuha man ako sa mga input kay Thank you, Pastor. Dili man tanan nga na ako. I want to gather also some input sa atong mga elder kay basta dili tanan nga na ako. Gusto ko maka-research man sa iba. Kapamati. Okay, yatag ta. Thank you so much, Pastor Saluman. Yatag ko kay Elder Ricky. Tapos, may time, ako pa time ta. Si Brother James Bangkiro, preparar ka na. Pastor Gerson. Good morning da kay Brother Edmond. Ato din Elder sa dos hermanas. Wow, praise God. Der, mga gada. Atag ko kay Father Elder Ricky Simpigo, no? Ang tion. Sige.
So, maayong aga mga ka-COP. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga participants sa sining aga, no? Kay Sir Ambahan, sa aton mga kautoran dira, kay Ma'am Arcon. So, dugay na ni namon actually na planuhan ni Ma'am Arcon. Kay nakabalo ko nga ang Kabankalan Central Church is the sleeping giant of the South. Kita ta ginada nga nagatinerman tada more than 4 years sang kita naga-eskwela pa sa kolehiyo. Kag naobserbaran nangin pangulo man kita sa pamatan-on dira sa sinang iglesia na ang aton dira nga students organization nga kasa sadto, no? Oo, Kabankalan Adventist Students Association nga tanan yung mga Adventista nga dira nagabutho sa Kabankalan City. So actually na istorya namon ni Ma'am Arcon nga kuanon anay mahimo ta sang mga preliminary activities before sang aton nga promotion dira tungod nakita naton nga ang dako nga iglesia kinahanglan gid nga i-planchahon naton ang aton nga plano dira. Pero according kay Ma'am siya na nag-istorya sa church board siling niya sa Brother Ricky niya no need na ta nga mag-istorya pa sa ila. Oh, singko praise God ma'am, singko buot silingon, that signifies that it's a yes. So Yes. salamat gid no nga positibo ang pagbaton Amen. sa Kabankalan Central Church. So thank you so much. So we'll be there sa June 22, no? Tingwaan ta gid na. Kag subong man pastor, no? Pastor Salyuman, baw grabe ang imong nga ginhimo nga gin-highlight mo gid kami, nakibot kami nga ang amon nga graph ato didto sa pag ano ni panuag commitment service. Abi ni ano pastor, na, sir, kang ang anak ta kung maka first honor, malipay man ta kung tindog na sa Oo, abi mo pastor anong amo epekto na sa to? ginapakita sa honor Oo, anong epekto sa to sa imo nga pag-highlight sa amon? Abi pastor Hiber palihog pakita da sa aton graph sa aton nga union nga director abi para malipay man ning aton. Away da sa imo. Ari ka. Para sa imo messenger pastor lihog ko. Miss Aribita na ako. Ginapakita ko man last Sabat ang Quintabilla. Kag si Pastor Alvin Carrera, ang district leader tadri halapit sa sa San Juanico, sabi niya, Pastor, sa amo na Kilala ka daw sir, kilala ka daw? Kilala gid. Oo. Oh, pastor ara natanawan na ho? Ba kana. Sabado. Ako man ng taon ba? Okay. Amen. Mayo man na. Oh, amen, amen. Sugo ang amo ni siyang full implementation ta pastor. Sugod March 2. So sang Sabado, May 11, bisan paano tamo na ang aton nga COP. Muna siyang aton diri nga kung kag dako sang nahimo sa pag-highlight sila sa mga kauturan, siguro mga utod ang matasang aton nga NOC ari na di sa aton subong. CPU sige. CPU sige. Pagamuyo ta nga i-sustain ta ini. Kag isa sa amon nga priority Pastor Salyuman amo ini ang aton nga revival sang aton stewardship ga plano kami ni Pastor Heber kay siling ko it doesn't mean nga kung makahatag ta hindi ni siya muning goal ta lang nga makauli ta sang aton nga COP kag ikapulo. Singko kinahanglan ta it should be coupled with our spiritual growth. Siling ko ipanon tagid tun-an ta kung ano gid ang proper nga motivation sa aton. Singko basi lain nga motivation ang gaabot sa aton nga anahimo naton ini siling ko kinahanglan spiritual growth is our priority. So Pastor Hiber, schedulean mo kami dira 1 week. Mahimo kita sa stewardship revival, no, or COP revival. So to prove this, mamati ta sa isa ta kautod pastor. Okay. Ari subong sa platform si Sister Josephine Binitin, mga managaluto ni sila pastor sang mga banana chips. Gagmay lang ni nga mga negosyante, pero aton pamation kung ano ang direkta nga epekto sa ila panimalay sang nagsugod sila sa COP. Okay? Sister Josephine, pasok. Maayong aga, Pastor Hiber Bacolod. Yeah, good morning, sis. Tanda mo na ba yan? Maayong aga. Yung mga fan, video be? Kamahatag lang ko sa may kung refleksyon.
Pagsugod ko sang COP mga utod, May video ba? I-open video mo, sis. hindi ko siya ma-open. Sige, sige lang. Okay lang. Sige lang. Okay lang. Hindi ko lang pakita kung tsura der, kilaw ay ko. Guwapa na. Nang sang sugod ko pagbaligya sang banana chips. Sa una wala mga brother, kapigado man sa amon tapos nang sang sige ko sugod-sugod sang baligya sang banana chips. Tinagapasalamat ko sa Ginoo nga natagaan niya man kami sang maayong lawas para makaobra sang amon nga mga baligya. Ti sang ulihi pastor nang sige-sige ang pamaligya ko. Tinagapasalamat ko sa Ginoo. Nagambal ko ng sige lang ko sang pamaligya alin pa sa una, pero pigado gid ko. Pero subong tistingan tani kay nagsugod na ko sang hatag sang COP, panilagan akon kung ano ang matabo. Ti wala man ko nagduha-duha pastor sa pag hatag gid sa sang COP. Biskan sa bago ko pa lang siya nabatian bala pagambal ni Elder Brad Ricky nga amo na nga masugod kita, tistingan ta. Naghambal si Brad Ricky, tistingan ta kuno ang Ginoo. Ako na ang mabatian ako niya nga mayo. Ginasunod ko ginaya basta parte sa Ginoo. Wala ikuya gadua-dua. Naghatag man ko dayon biskan nagsugod pa lang ko sa kapigaduhon. Pero hindi man sa biskan kapigado ko. Pero ang Ginoo gihapon niya ga supporter sa akon halin pag ginaya sa una. Gin pa ka maayo nagdi kami sa Ginoo. Kaya mo na siya, pastor. Sister Josephine, abi istorya kung paano ka naka-intra sa Dawn Worship? Oo. Ay inagali pastor sang paano ko naka-intra diri sa sa SOM. Sugod-sugod sina pastor. Nanggin pamangkot ako ni Brad Ricky. Nagambal siya gambal siya sa akon. Anong imo nga na observeran sang sugod ka sang pagsugod nimo sang COP. May ara ka bala na may ginabag-o si mo, may ginauswag. Tinagambal man ko nga nami na balaya der ang COP kay sugod lang sang nakahatag ko sang COP nang daw nagdasig ang ako nga pagpamaligya tapos ang akon nga mga nagdasig ang pag-orderanay sa akon baligya. Tapos sang nagdugay na sang sige na ko sang hatag sa COP. Ginpanilagan ko man gyapon ti nang wala man ko nagakapigaduhan ti ang panilag lang ko. Hasta nga sa ulihi nang bako ko nami manigilay maghatag sa COP kay nang biskan paano nagauswag kagidya. Ti ambal ko. Bako nang sang wala pa ko hatag sa COP nang daw ka ang ako niya nga galaston daw moamo lang. Pero sang subong wala na ko na budlayan sang akon mga galaston. Biskan mahambal nga daw pigado lang subong pero ara gid ko galaston. Kag sang sugod na cellphone sis, ano to? Sa una-una ko gid nga pag hatag sang COP nagadasig ang akon pagpamaligya. Tapos pagka ikaduwa nga Sabado nang damo pagid ang akon nga ginansya. Tinagambal ko nang kanami manggali maghatag ka COP kay ang iba naghambal nga basi maubusan ako kwarta kay pigado nga nangadaan. Ang ako niya experience daw nagadamo pagid balang akon nga mga ginansya ti amo na to dayon nga bakal ko cellphone. Amen. Tapos amo gin ang akon nga hindi ko gid malipatan bala. Amba ko pagsugod-sugod ko lang iya paghatag sa COP nakabakal ko yung cellphone ti. Ang ini nga cellphone amo ni siya ang akon nga ginagamit subong nga maglantaw ko sa meeting amo gini siya akong ginagamit.
amo gini sa akong remembrance nga sa una-una ko paghatag sa COP. Di nagapasalamat ito sa Ginoo nga grabe gali kung mag hatag gali sa COP, ang pagpakamayo gali ihatag ya sa imo. Nagasubra-sobra gid. Kag nalipay gid ko subong nga nagapasalamat sa Ginoo. Oh, Kaya sige, mo na salamat gid Sister Josephine. Grabe. Amo na Pastor Salyuman. Oo. So, isa na siya, mga contributing factor na siya sang amon nga graph. Kay hindi mahimo sang isa lang katawo. Nahimo ini siya corporately. Bisan sa simple sa mga kabataan, bisan ang kabataan namon subong di pastor, may mga suludlan na sila. Pag abot na sang time nga tagaan balon, automatic na hulog dayon sa ilang mga suludlan. It is one way to train them not to be selfish someday when they will have their own income. So sa mga ginikanan nga nagapamati dira sa aton subong, mas nami nga at their early age makasugod kita inform, pa-disiplina sa ila, kag pa-intindi sa ila kung daw ano kaimportante ang paghimo sang aton obligasyon dira sa Ginoo. Kabay Ginoo magpakamaayo sa aton. Back to you, Pastor Heber. Experience with us. Yo, okay, gato kita. Damo salamat, Enrique. Kay Sister Josephine, damo pa gini sa mga actually may mag-istorya ni si Enrique sa akon nga tahong pagid atong sa iyang bayaw to, no? I-reserve to na sa sunod, no? Highlight na i-highlight. Highlight na kay bakod to, birthday ka bakod to. Okay, atag ta panahon sa kay sino tong akong ilawag. But in heavenly places, Pastor Kasiple, pero ihatag pa ng simo. No, kuan lang, caption lang sa aton nga devotional book, in heavenly places. Then after kay Brother James, prepare ka na. Tapos balik kita kay Enrique para sa pagbasa sa aton chat box. Yes, good morning Kasiopyan. Good morning. Good morning. Ang aton nga in heavenly places. Kita kini sa Pulubaton. 13 kapitulo 13 nga naga 3 bersikulo 13 nagasiling, mulahan ang tawo nga makakita sing kaalam kag ang tawo nga makaagom sing paghangop. So kanami gid mga kasiopyan kun mahangpan nato ang kaalam mahitungod niini nga COP, systematic regular giving. Kag subong man kon ang Biblia nagahambal nga kanami gid kun aton mahangpan tungod sa kaalam, aton mahangpan nga ini nga promotion education sa aton nga COP, regular systematic giving 10% or more, nga ini tanan para gid sa kayuhan sa aton personal. Kay nga aman matudloan kita sa pagkamahinatagon ukon sa kinaiya nga kaangay ni Jesus. So thank you so much, Pastor Bacolod. Back sa imo. Experience with us. Thank you, Pastor Kasiple. Hamarkon, regards na sa butong sila misa, gapro pamahaw na sila dira. Init-init da. So, kato kita kay Brother James. Imo share gamay, mga Brother James ni actually diehard nato ning COP. Team Kabalakan na siya naton. Kag dito sa Piak to, sa Mindanao to, kada aga gina, way ginabsent si Brother James Bangkero. Pertigit ka all out 1,000 support sa COP promotion naton. Brother James? Pastor, good morning. Good morning sa ating mga ka-COP da. Sorry kayo doon, na-let ko sa pag-come-in sa ating nga Zoom kay naubos ang akong load. Okay lang. Pero mo na Pastor Mambal dire sa Gaan Church, dire sa ako nga pasalamat tungod nga nalatnan ang COP ni nga programa ni. Paagi na si imo nga pag-share sang link. Pero before sila pastorya, nagahatag naman ko sang tithes tapos aton nga OOP sang ligad, wala pa to na nagamit ang term nga COP, OOP.
gabahin ko sa Hope Channel, aton nga mga iban pa nga mga talagaan sa aton nga nabahin sa aton Inose, Church Building Fund. Pero sang ang COP gali amo ni ang programa nga maayo ginaton sundon ba tungod din sa ni sa Malakias 3 Gs nga bringing all the tithes into the storehouse that will be fed in my house. So gin ko na pastor gin practice ng COP. Lingko sa wala pa pamira nga practice ng COP na mabado ka budlive na sa akon nga pangabuhi man. Given ko daan pastor sa tithes pero ang COP wala ginakon ma-practice ang kayo. Bisa makatag lang ko bisad pila lang at least may ara kong offering nga ginatag sa Ginoo. So nakita ka pastor nga ang amon nga simbahan daw ka pigado gid. Kagagmay sa amon nga pundo daw makalabos kami 10,000 halos-halos magani. Pero sa panahon nga gin hatag sa COP kagusto ko man tilawan ang gahom sa Ginoo sa akon nga kabuhi. Sabi nagisubo nga kapigado sang lakas sa pambuhi mga bata gari eskwela, high school, college. Daw wala ko sang kuan sa akon nga sweldo dira sa Prime Water Mamaylan. Kagamay lang nga pastor no tanga na sa bangko. Siling ko ari sadya gini kay gusto ko ma-experience ang inahatag sa mga COP naton sa Zoom kada aga sa Arat Down. That's why pastor gin practice so gin ko bala na ni ko nanong matabos ni kay kinsa magatag ni sa 1,000 sa imong sweldo sa imong tithes matag bigay sa 1,000 sa imong COP. Baka dako namin gamay na lang bilin ako nga sweldo. Ang balo kay Mrs. ko try tani ang experience sa COP. Bala na kung pila lang bilhin basta ginbahin ta na ang iyasang Ginoo. So gusto na pastor sang hatag kami sang COP sa amon nga sweldo. Daw okay na daw daw wala na kami ginagawa sa Ginoo. Tapos ang balko sa ni Ginoo nga kon nga electrical nga sideline ang pag-instalar sa mga electrical sa akon mga customer subong man akon nga solar installation kon pakamayon mo Ginoo matag na ko sang COP. Kaya sang ligad nakakita ko sang transaction sa solar wala ko gahatag sang COP sa Ginoo kay ko kantidad mahatag ka sa imong tithes 5,000 matag mga sa imong COP 5,000 baka dako na ba gamo ko na pastor pero sang time na lingko bahala na da kon mag 10,000 akon nga tithes sa Ginoo mag 10,000 man ang akon nga COP. So wala ko pa na pastor nimo ang akon nga solar installation sa isa ka tuig may lang maka-instalar ko isa lang kay wala ko gahatag sang COP sa Ginoo. Pero sang time nga gin practice with ang COP wala na ko naganugunugon kung pilada ang akon nga COP pila na akon nga tithes. Nakita ko pastor nga ang pagpakamaya sa Ginoo ara gid daw sunod-sunod ang akon nga mga transaction nga daw wala na ko nabudlayan nga sa panahon ang mga tao nga prejudice nga hindi gid magpatakod solar, hindi gid magpa-rewind sa ilang nga mga induction motor, hindi gid magpa-installer kay tungod nga wala sang kwarta. So subong daw wala na ko nabudlayan kay nabatyagan ko bisan gambal na sa unang hindi pero subong oo na. So kanami sa Ginoo kay madamo sang mga taong na-bless man sa aton nga talento nga ginatag sang Ginoo kag labi na gid ang ilang nga pagsalig ara man although nga sa amon nga pag instalar sa mga electrical installation labi na gid sa solar mambala ko pastor nga syado ini ka technical nga bagay kung hindi umansindihan pwede nga ang gin-invest ng tao nga 1,000
pwede nga masunog, pwede man madula ang ilang investment tungod sa imo nga sala nga pag-instalar. Pero pastor, napasalamat ko nga ang Ginoo nagatag isakon sang kaalam na bisan sa kabudlayan, bisan sa mga trouble, ginatagaan ako sang kaalam nga masulbar ko ini. Ang may ara ni pastor nga halos nga daw iuli ang iyang solar kay wala ko nakapangsyon. Pero sa bulig sa Ginoo pastor, ginbuligan ako nga masulbar ng mga problema. Pag nalipay mo sila ka na satisfy mo sila sa aton nga serbisyo sa pag-instalar sa solar, that's why nga kung pakamayon sa Ginoo, masigi-sige na isang aton nga experience agi sa pagpamahay sa Ginoo kag makadugang kita bulig sa hatag sa Ginoo. Kag luwas sa COP, may ara man kita nga ginabahin dira sa mga tuturan nga nagapinanglan sang bulig nga immediate pagis paghatag sang gamay nga kwarta, gamay dira nga mga items para nga ma-satisfy man ilang kinahanglanon. So siguro pastor mula ako na imambala sa subong daw lagi ko mayo kape parar. Pero Sige lang. imambalan ko ang iglesia sa barangay. Okay. Na siling ko nami sa experience sa COP, that's why si Sister Rima Alcalde nang balangon naman sa bahay sa COP. Ags na pasalamat ko nga subong nagabugtaw na sa alas 4, alas 3:30 para nga mag-attend sa aton nga hour outbound. So ang iban pa nato nga mga kutura, encourage ko man nga mag-practice COP. Kung wala ni gina-isip ng Ginoo kung imo hatag gamay kung dako. Importante nagsugod kinahatag sa imo bahin sa halagi ka pulo sige okay pakamayon di kita. So ang pastor experience with us the goodness of the Lord. Salawat nga Thank you again. Thank you again. So tagta ang panahon sa katapusan sa pagbasa sa mga mensahe sa chat box kay Elder Ricky, then magtapos kita, no? Ricky? Dire kita sa aton chat box mga ka-COP. Gikan kay ka-COP Luz Casas. Amen. Thank you so much Ma'am Luz. And of course kay ka-COP Pastor Asuncion. Good morning Ma'am Arcon. God bless. Kay ka-COP Esther Soberano. Good morning Ma'am Arcon and God bless. Kay ka-COP Darlet Salvador. Happiness morning everyone. Kay ka-COP Lourdes Gumana. Good morning, Pastor Heber and fellow Casiopians. And of course, kay Casiopi, Noel Octavio. Good morning, everyone. Ang tithe iya sang Ginoo, ang offering aton pagpakigbahin sa buluhaton. Kung wala kita nagahatag systematic, wala kita nagapakigbahin sa buluhaton sang Ginoo. Kay Casiopi Ray Herios, amat-amat lang na ma'am, ang COP, ang sabat sa kautangan. God is good. And COP 10% or more, God will answer all our needs. Kay ka-COP Edmond sang Dos Hermanas. Good morning everyone. May God blesses everyone from Dos Hermanas SDA Church. Kay ka-COP Pastor Asuncion Liwat. Good morning TBG of Kabankalan 1. Siguro may mga code name na sila. And of course, sa Linman Luwat, sa kay ka-COP Lourdes Gumana, ka-inspiring gid kaayo sa mensahe ni Ma'am Arcon. Bisan wala pa ang mga materials, we will serve and worship the Lord. Amen. Kay ka-COP Mario Jagmel. Wow, good morning sir. Good morning everyone from Biniquil Church and God bless. And kay ka-COP Janilyn Panagsagon, isa man sa atong mga tiya, ari sa Subong sa Manila, NOC Conference, thank you Lord sa mga mensahe buhat sa imo sa pagpanghangkat sa aton tanan. Ibuhos ang Ginoong mga pagpakamaayo in good health, financial strong faith kag tanan naton nga mga palangitan-an. Salamat gid sa sining nga mga kampanya especially sa bugos nga NOC Conference. Madamo gid nga salamat upod sa Team Kabalaka. God bless everyone. Amo ang akon pangamuyo. Kag iya pa nga palagas sa ka-COP Janilyn Panagsagon watching mayang aga sa gwapo ko nga paryente nga bambal bag-ulang nagambal bag-ulang. Okay. And of course kay ka-COP Edmondo sang Dos Hermanas Liwat, happy morning sa tanan. Gina-promote ko na gid subong sa amon church.
Kay kabalugid kami nga ang Ginoo wala gid nagapabaya sa aton Amen, tanan. Brother Bon. And of course, kay COP Jory Dikito. Happy morning everyone. God bless sa aton tanan. Sa bisan diin man kita isugid tagid ang COP 10% or more kay wala ni sa iban para malatnan ang iban man. Yeah. Liwat siling ni COP Lourdes Gumana, classmate Ricky, nakatestimony ako dira sang akon conversion story sa Kabankalan SDA Church. Upod ko si Doc Sara Pabiliar. Praise God. So katahom sang testimony ni classmate Lourdes. Kay COP Consuelo de Palobos. Happy morning everyone and God bless. Kay COP Wilson Labiao, ang aton mentor from Mindanao, wholehearted obedience, bringing the whole tithe and offering symbolizes wholehearted obedience to God's commands. It's an acknowledgement that all we have belongs to Him, and returning a portion is an act of faithfulness. Amen. Thank you, Amen. COP Wilson. Kay subuman kay Toto Elmore from Sydney. Good morning, Casiopians. Praise God for all the wonderful testimonies. Thank you to Ma'am Arcon for sharing your experience, and to Sister Binitin. God bless. Kag sa katapusan, sa aton man mentor, COP Federico Mateo, ang one offering plan aton lang nga kabubuton apang ang COP ginasunod ta ang kabubuton sang Ginoo, ginasunod ta ang regular and systematic giving. Kag maging corporate giving, ang NOC kadasigid ang pag-uswag tungod sang paghiliusa, watching from Kablon Church, SMM to P2 District. Elder Federico Mateo Jr., God bless Pastor. Gina-invite ko diri sa amon nga magtambong sa Zoom sa pagpakamaayo sa pamanagpanag. Kay COP Rima, present gid ko every morning. Ginapukaw gid ko sang Ginoo. Kag patagaspan COP Wilson Labiao, dako lang gihapon ang bilin sa aton kay nga man kung may income ka nga 10,000, ang aton tithes 1,000. Kung ang imo COP 1,000 man, ang bilin sa imo 8,000 pa. Correct. Ang pamangkot gamay pa ba o dako ang bilin sa aton? Dako pa na, tapos hindi pa na aton iya pa na sang Ginoo. Steward lang kita. Correct. Subungan kita COP Alfredo Sumagang. Pastor God is our Sumagang. provider. What is our response at as his stewards? Kag sa katapusan, bawgin sugudan kagin tapos ni Ma'am Luz Casas. Thank you so much. Sa liwat, experience with us. Back to you, Pastor Heber. Thank you so much, Sir Ricky Sinfuego. Kay Pastor Servan, Pastor Jeffrey Galanza, Pastor Kasiple, Brother James Bangkiro, Sister Josephine Benitin, especially ang Kabangkalan Center Church, Ma'am Arcon, Pastor Jemre Esconde, Brother Loriaso, kay Brother Eduardo Ambaan, kay Sir Jagbel sa tanan-tanan nga mga kauturan sa Kabangkalan District 1, kag sa tanan-tanan nga mga kauturan nga rin sa aton nga platform sa Webis. Balikan naton ang Kabangkalan Central Church, no? Kay kung patigayon to si Ma'am sino to? Ma'am De La Paz, pero to kuno sa Amerika. Pero kung hindi magid makatigayon, may ara sila reserve nga speaker mga kauturan sa Webis. And then gina-imbitar ta kamo sa gihapon sa gina-share nato ang link nga magpuilo kita dito sa SSD platform nga ginadumalahan ni Pastor Jibel Simba, ni Pastor Kapapas, kag ni Pastor Dante Nabukol, kag ang NOC, ang SPCN Conference, kag ang Mindoro Island Mission, nahimo na ning counterparts mga kauturan kag ginatagaan kita labahin dito sila nga platform. So thank you so much everyone. Dire lang kita kutob. Ang aton panahon di na magtugot gani aton hinumduman mga kauturan nga ang tanan nga ari dire sa aton sulok pa sa aton teksto nga ginbasa sa naunang kronika 29:14, kay ang tanan nga butang nagagikan sa Dios, kag ang butang nga nagagikan sa iya, kag sa aton nga ginbaton sa iya nagahatag kita balik sa iya. So sa aton pa wala kita sa aton. Ang tanan nga aton diri mga kauturan iya man sa Ginoo. Kag gintugutan niya ini nga gitugyan sa aton to test sa pagtan-aw kag sa pagsulay mga kauturan, sa pagtest
kung ano kita ka maminatud-on dira saya sa aton obligasyon. Ang aton preliminaries kay na nga wala naton mapadayon, aton ina siya sugpunan buwas nga adlaw sa Webes nga adlaw, the most needed kind of offering in a church with a worldwide mission. Aton ina may part 2 ina siya kay part 3 nga presentation mga kauturan. So God bless everyone. Experience with us. Yes. Good morning. So, taron kag ato ng iban nga mga wala ka-attend mag-attend diri sa aton, no? Keep on inviting Ma'am Pili Almario dira sa New Jersey. Good morning. Happy morning sa tanan. Thank you sa aton mga administrator, sa aton upod nga at members, Pastor Brent Blando, Pastor Caro, sa aton administrators, ang aton upod sa Adcom, Pastor Canyal, Pastor Sabiliano, Pastor Golpan, kag of course aton mga teachers, si Ma'am Orkesta na upod naton, si Ma'am Galilea Loro, si Ma'am Jody Aragon, kag iban pa mga kauturan nga nagikaupod naton. Thank you so much. God bless Thank you so much. God 5, bless everyone. 4, 3, 2, 1.